Isang berdeng lock na nagpapahaba ng tanikala na may kasamang tunog ng pagbati sa matagumpay na pag-activate ng host ng sistemang walang kamatayang pagkabuhay. Isang kidlat ang tumama ng diretsyo kay Kiel Munti at dinala ang kanyang kaluluwa sa katawang ito. Hinaplos niya ang kanyang buong katawan na hindi makapaniwala at sumigaw, ako'y nabuhay muli. Hindi ako pumayag. Higit pa rito, pagdilat niya ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang matabang pusa. Ang malaking pusa ay malinaw na nakikita sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay idiniin ng pusa ang mukha ni Kiel Munti na idiniin ng husto na nabali ang kanyang buto sa leg. Napatay ako nito sa pamamagitan ng isang puwet. Hinaplos ni Kiel Munti ang kanyang mukha at tumingin sa abiso sa harap niya. Antas ng pagtatasa ng kamatayan ay skill point na gantimpala sa kamatayang ito. Isa, balanse ng skill point. Isa, iba pang gantimpala, tumaas ang lakas. Hindi niya maiwasang sabihin, kaya ang paalala ng sistema kanina ay denil pukawin ang kamatayan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng galit. Hinawakan niya ng mahigpit ang system panel sa harap niya at sinabi sa mababang boses, niloloko ninyo ako. Dinala ako sa kung anong sistema ng multo. Ano ang pagtatasa ng kamatayan? Para saan ang pag-level up sa pamamagitan ng kamatayan? Ang mamatay ng isang beses ay nagdaragdag ng strength point. Ano yon? Ang halaga at mga benepisyo ay hindi makatarungan. Pagkatapos ay galit siyang sumuntok sa dingding sa kanyang tabi na nagdulot nito upang umumbok. Tiningnan ni Kiel Munti ang maliit na butas sa dingding at mumiti ng may paghanga, ang lakas na ito ay masyadong malaki. Sistema, mayroon ka pa ring kaunting silbi. Nakatukod ang kanyang baba at lumingon upang tumingin sa sistema na may seryosong ekspresyon. Balikan natin ang pangunahing punto. Ano ang skill point na ito? Ano ang silbi nito? Nang makita niya ang sistema na tahimik, sumigaw siya sa paggangalit, sistema. Nang makita niya na hindi pa rin siya pinapansin ng sistema, humiga siya at umiyak ng malakas, gusto mo akong mamatay. Sige na. Ang sistemang ito kahit isang gabay para sa mga baguhan ay hindi ibinibigay. Sige na nga, ako na lang ang maghahanap. Bigla niyang napansin ang labas. Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw malapit sa kanyang bangkay, ang pulubing namatay sa gitna ng kalsada, saan nanggaling. Napakaswerte naman. Hindi na iwasan ni Kiel Munti na sumpein sa kanyang isip, buwisit, ang orihinal na bangkay ay naroon pa rin. Dahan-dahan siyang lumapit sa bangkay, palihim na nagmamasid sa paligid. Pagkatapos na masigurado na walang tao, umupo siya at kinapa ang bangkay. Kinuha niya mula sa bangkay ang 2 barya, inihambing sa 2 barya sa kanyang katawan, at masayang bumulong, kaya pagkatapos kong mabuhay muli, lahat ng bagay sa katawan ay kokopyahin ng isa-isa sa bagong katawan. Magkapareho. Hindi ba't nangangahulugan iyon na kung handa akong mamatay ng daan-daang beses, makakakuha ako ng aking unang palayok ng ginto sa pamamagitan ng pagkopya? Bigla niyang naramdaman ang panlalamig sa kanyang likod, ngunit nag-isip pa rin ng malalim, ngunit sobrang sakit mamatay. Pero kung hindi ako susubok, magiging mahirap magsimula bilang isang pulubi sa malayong lugar na ito. Subukan ko kaya? Sa wakas, pumalakpak siya at nagpa siya, tama. Tutal, minsan na akong namatay, kaya walang nakakatakot. Pagkatapos, sinimulan ni Kiel Munti na hanapin ang paraan upang mamatay. Una, sumubsob siya sa dingding upang magpakamatay, na nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Pagkatapos, sumugod siya kapag may nagtatanghal ng pagpana ng pana sa isang mansanas, isang pana ang tumama sa kanyang puso at namatay. At pagkatapos, humiga siya sa isang lugar at bumili ng ilang dosenang basket ng siopaw, kumain hanggang sa sumabog ang kanyang tiyan at namatay. Napabagsak si Kiel Munti, nakatukod ang ulo at tumingin sa system panel. Antas ng pagtatasa ng kamatayan, skill point na gantimpala sa kamatayang ito, 0, balanse ng skill point, 1, iba pang gantimpala, tumaas ang lakas. Nadismaya niyang sinabi, 3 paraan upang mamatay. Ang kahirapan nito ay mas mataas kaysa sa nauna. Bakit palaging ang antas ng pagtatasa? Nagulat siya nang makita ang system panel na nagpapakita ng bilang ng mga pagkabuhay muli sa loob ng 7 araw, 1-5. Nagtataka siyang sumigaw, pagkabuhay muli. Mayroon ding limitasyon sa bilang ng mga beses. Naupo siya sa takot at sinabi, ibig sabihin din na kung hindi sinasadyang mamatay ako pagkatapos maubos ang bilang ng mga pagkabuhay muli. Tinakpan ni Kiel Munti ang kanyang mukha at nagpatuloy, parang mawawalan ako ng account sa mundong ito.
Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay at sinabi, ang nakaraang buhay ko ay napakahina, namatay ng walang kabuluhan. Maaari ba ngayon na mayroon akong sistema ng paglalakbay sa oras, gagawa ulit ako ng parehong pagkakamali? Sumuntok siya ng malakas sa lupa at sumigaw sa kanyang puso, hindi maaari. Kahit na gusto ng sistemang ito na mamatay ako upang mapabuti ang aking mga kakayahan, ang aking kamatayan ay dapat na sulit. Ang araw ay sumikat sa nanginginig na braso. Determinado si Kiel Munti na nag-isip, dapat mayroong isang paraan upang mamatay na maaaring mag-maximize ang halaga ng aking sistema. Hayaan mo akong, isang baguhan dito, na magkaroon ng isang matatag na posisyon. Sa ibang lugar, isang pares ng mga tuhod ang lumuhod ng husto na naglalabas ng isang mapurol na tunog. Nakatago siya sa likod ng isang poste at nakita ang isang lalaking nakapusod na nakaluhod at niyakap ang mga paa ng isang malaking lalaki, umiiyak at nagsasabing, sinabi ko na ngayon ako magbabayad. Hinihintay pa rin ng aking ina ang pera upang bumili ng gamot. Hindi mo maaaring bawiin ang iyong salita. Ang malaking lalaki ay mayabang na nagsabi, ang pagkakautang ng pera ay utang. Gusto mong bayaran kita? Kunin mo ang iyong buhay para hingin ito. Nakita niya ang eksena at lihim ng ngumiti, ito ang paraan na kailangan ko. Sinipan ng husto ng malaking lalaki ang mukha ng lalaking nakikiusap at sumigaw, umalis ka sa akin. Ang lalaking nakapusod ay maaari lamang humiga at umiyak habang pinapanood ang kanyang likod na lumayo. Biglang umalingaw-ngaw ang isang tunog mula sa likuran, tutulungan kitang mabawi ang pera, paano? Lumingon siya at tumingin kay Kiel Munti, ang kanyang buong mukha ay nababalot ng liwanag at nagtanong, sino ka? Itinabi niya ang kanyang buhok at inihayag ang isang hanay ng puting ngipin na nagsasabi, dalubhasa sa pagtulong sa mga tao na mangolekta ng mga utang. Sa loob ng isang bahay na may mga tile sa gitna ng araw, umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw. Ang malaking lalaki ay galit na binuksan ang pinto at sumigaw, ayaw ko talagang magbayad, ano ngayon? Kung may lakas ka ng loob, patayin mo ako. Isang espada ang agad na inilagay sa tabi ng kanyang mukha. Ang malaking lalaki ay puno ng takot at itinulak ang espada na nagsasabi, ano-anon ginagawa mo? Talaga bang gusto mo akong patayin? Ikaw ay isang bata, hindi ka makakakuha ng kahit isang sentimos. Binaliktad niya ang espada at sinabi, huwag kang mag-alala, hindi ako nagpunta rito upang singilin ka. Nang marinig niya yon, huminga siya ng maluwag. Bago siya makapagsalita, inilagay niya ang espada sa kanyang leeg na nagsasabing, hahayaan kong puntahan ng aking multo at hingin sayo. Nang marinig iyon ng malaking lalaki, nanlaki ang kanyang mga mata at sumigaw ng may pag-aalinlangan habang bumagsak siya sa lupa. Sumigaw siya, huwag kang mamatay sa lugar ko. May sakit ka ba? Lumabas ang abiso mula sa sistema. Antas ng pagtatasa ng kamatayan, si skill point na gantimpala sa kamatayang ito, 2 puntos. Balance ng skill point, 3 puntos. Bilang ng pagkabuhay muli sa loob ng 7 araw, 0 paghahati 5. Iba pang gantimpala, tumaas ang blood at lakas. Naisip niya, tumaas ang pagtatasa. Pagkalipas ng 7 araw, natutulog ang malaking lalaki sa kama. Sa silid, isang kandila lamang ang nagbibigay liwanag. Gumulong siya sa kanyang katawan, lumitaw ang isang anino na may pulang mga mata. Nagulat siya nang magising dahil sa liwanag na tumama sa kanyang mga mata, na naglalabas ng isang hindi komportableng sigaw. Nanlaki ang mga mata ng malaking lalaki habang tinitingnan ang mukha ni Kiel Munti na naliwanagan ng liwanag ng kandila. May malamig na boses si Kiel Munti na nagsasabing, pumunta ako rito para hanapin ka. Magbayad ka. Naglabas siya ng isang malakas na sigaw, tulong. Ngumiti ng matamis si Kiel Munti at inihagis ang supot ng pera sa kanyang kamay, hindi pinapansin ang sigaw na umalingaw-ngaw sa bahay, inay. Naisip niya, siguradong may epekto ito. Pagkalipas ng 8 araw, isang napakagandang babae ang nagdadala ng isang tasa ng gamot at ipinaiinom ito sa isang matabang lalaki. Marahan siyang nagsalita, dailang, dapat ka nang uminom ng gamot. Biglang idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita na nawala ang kanyang tasa ng gamot. Nagulat silang pareho at hindi alam ang nangyayari nang makita si Kiel Munti na hawak ang tasa ng gamot at ininom ito sa isang higop. Binalingan niya ang kanyang ulo, dumudugo ang sulok ng kanyang bibig, at nanginginig na itinaas ang kanyang hinlalaki, tapos na at bumagsak, dumudugo ang bibig. Nagulat ang babae at nagganganga habang nanahimik ang lalaki at hindi alam ang sasabihin.
Pagkatapos, agad na tumayo ang matabang lalaki at hinabol ang babae, sinisipa at minumura, lason kang babae. Talagang gusto mo akong lasunin. Natakot ang babae habang tumatakbo at nagmamakaawa, dailang patawarin mo ako. Ginawa ni Day Quananmon ito. Inutusan niya akong gawin ito. Pagkalipas ng isang oras, sa loob ng isang eskinita, umiyak ng malakas ang matabang lalaki habang nakatingin kay Kielmunti. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinunasan ang luha sa kanyang buong mukha, at nagmamahal na ibinigay sa kanya ang isang supot ng pera, na nagsasabi, hindi ko inaasahan na handa kang tikman ang lason para sa akin. Huwag mong tanggihan ang mga regalong ito. Tinapik ni Kielmunti ang kanyang balikat, kinokonsulta na walang problema, na ang pinakagusto ng kanyang pamilyang Kiel ay tumulong sa mga tao para sa kagalakan sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang kinukuha ang supot ng pera. Kaya lumipas ang 3 buwan. Ang mga dahon ay nahulog, biglang nahulog ang isang dahon sa tasa ng tsaa sa mesa. Si Kielmunti ay puno ng kasiyahan, hawak ang teko, nakaupo na nakataas ang mga paa sa isang upuang bato at nag-iisip sa pamamagitan ng pangongolekta ng mga utang at pagpapalit ng kamatayan para sa iba. Hindi lamang niya nakuha ang kanyang unang palayok ng ginto pagkatapos ng paglalakbay sa oras, ngunit naging sikat din sa buong bayan dahil sa kanyang kakayahan sa pangongolekta ng mga utang. Nang naisip niya ang gintong plaka sa itaas ng pinto, naisip niya, bukod pa rito, napansin ko rin na basta ang aking kamatayan ay upang tumayo at protektahan ang iba, ang pagtatasa ng kamatayan ay medyo mataas. Naalala ni Kielmunti ang mga pagbabago mula sa isang bata hanggang sa katawan ng isang binata ngayon at nag-isip, sa maraming beses na namatay, malinaw na bumuti ang aking kalidad ng katawan. Sa kasalukuyan, sa katawan na ito, ang lakas ng braso ay maaaring umabot sa 250 katis, na higit pa sa ordinaryong tao. Maaari pang ang tumakbo sa bilis na 1 metro bawat segundo. Inilapag ni Kielmunti ang teko ng malakas sa mesa, nakatukod ang ulo at malungkot na nag-isip, ngunit mayroon ding mga bagong problema. Ang pinakamataas na pagtatasa na maaaring makuha kapag umaasa sa pagtulong sa iba ay makukuha lamang sa C. Kung gusto kong makakuha ng mataas na pagtatasa, kailangan ko ng mataas na kalidad na kamatayan. Isang kamatayan na mas dakila kaysa sa Mount Tai. Sa pagkakaalam ko, ang mundong ito ay isang mundo kung saan magkasamang nabubuhay ang mga Diyos at martial arts. Mayroong maraming mga taksil at malupit sa mundo. Naalala ni Kielmunti ang sistemang walang kamatayan na naghihintay lamang upang panoorin ang palabas at sinabi, ang mataas na kalidad na kamatayan ay dapat na labanan laban sa mga taong ito. Ang kalidad ng katawan ay malakas, ngunit kung ihahambing sa mga immortal at martial artist, napakababa nito. Nang naisip niya na siya ay tatanda, sinabi niya, bukod pa rito, ang muling pagkabuhay ay hindi magpapasigla sa akin. Malinaw na hindi ako titigil sa pagtanda. Kapag malapit na akong mamatay, tatawanan lamang ng sistema. Maaari pa itong magpatuloy sa pagtawa sa maliit na matandang ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamay at sumigaw, kailangan ko ng isang pamamaraan. Sa pamamagitan lamang ng isang pamamaraan, maaari kong mahanap ang isang bagong daanan. Nagulat siya nang tumingin sa isang taong may tungkod na pumasok at nagtanong, "Excuse me, ikaw ba si Kielmunti, ang hari ng paongolekta ng mga utang?" Isang magandang babae na may benda sa mga mata ang dahan-dahang lumakad. Nabighani siya sa pagtingin sa kanya at sumagot, "Tama, ako nga." Naisip niya sa kanyang puso, isa siyang babaeng may kahanga-hangang klasikong ganda. Hindi siya nakakakita, katulad ng totoong bersyon ng Ninita Yasmin. Dinilaan niya ang kanyang labi, naaalala ang imahe ng pulang damit na babae na dati niyang nakita sa kanyang computer. Naglakad siya na nakatungkod at sinabi, kalahating taon na ang nakalipas, winasak ng Bokashi, samahan ng pamilyang Kiel sa Ijiang. Ako lamang ang nabuhay. Ang utang ng dugo na ito. Tanong niya sa mahinang boses, tutulungan mo ba akong mabawi ito? Lumapit siya sa kanya, yumuko, at sinabing, kapalit nito, maaari kong ipasa sa iyo ang haba ng buhay na karapatan ng pamilyang Kiel sa Ijiang. Nang marinig niya yon, sinabi niya, ikaw. Tiningnan niya siya, kumamot sa kanyang ulo, at tinanong, hindi ka ba talaga si Ninita? Ang kanyang ulo ay puno ng mga tandang pananong habang tinitingnan siya. Sa kalsada, nagdaan ang mga tao, biglang umalinggaw ang isang boses, boss. Isang braso na may ulo ng aso ang lumapit sa pakwan sa sto ng karne at sinabi, nagbebenta ka rin ng pakwan sa sto ng karne ng baboy.
Tiyak na hinog ang pakwan na ito. Kung hindi, puputulin ko ang dalawang pakwan na ito upang gawing tinadtad na karne para sa'yo. Huwag hayaang dumikit ang anumang laman ng pakwan. Ang mga mata ni Trinidad de Leon ay nagliliyab at sumigaw siya, "Malaking demonyo, pumunta ka ba rito para magdulot ng gulo?" Hindi pinansin ni Kiel Munti at sumagot, "Tama, narinig mo na pala. Ano, papatayin mo ako?" Tumalon siya sa mesa, itinaas ang kutsilyo at sumigaw, "Gagawin kitang tinadtad na karne." Ngumisi siya at sinabing, siguradong isa siyang lalaking may martial arts. "Trinidad de Leon, pinatay mo ang buong pamilya Kiel. Ngayon, tiyak na kukunin ko ang iyong buhay ng aso." Itinapon ni Kiel Munti ang ulo ng aso, inikot ang kanyang kamay, at sinabing, "Kainin mo ang ikawalong bit ng aking rhythmic gymnastics." Kumalat ang dugo, isang pulang kulay na nababalot sa kanya. Agad siyang bumagsak, kumalat ang dugo mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang mukha. Naglabas ang mga tao ng isang nagulat na sigaw habang pinapanood si Kiel Munti, ang dugo ay sumabog. Isang anino ang lumapit sa kanya at sumigaw, siya si Trinidad de Leon. Sumakay si Trinidad de Leon sa kahoy na kabayo, galit na sinasabing, "Buwisit, hindi ko mapigilan." Sumigaw ang mga tao sa likod, "Pumatay. Huwag mo siyang hayaang tumakas." Isang asul na liwanag ang lumabas mula sa katawan at lumipad sa isang direksyon. Itinaas ni Kiel Munti ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang braso at sumigaw, "Napakasakit." Kiki. Kumikinang ang kanyang buong katawan. Bahagyan niyang iginalaw ang kanyang kamay at tumawa, masakit din pala ang mapaslang. Mabilis na tumakbo si Kiel Munti malapit sa kanyang sariling bangkay, kinuha ang supot ng pera, at bumulong, napakadetalye ng kamatayan. Sistema, dapat mo akong bigyan ng maraming benepisyo." Habang nagsasalita, agad na lumitaw ang system panel sa harap ng kanyang mga mata. Antas ng pagtatasa ng kamatayan, skill point na gantimpala sa kamatayan na ito, 0 puntos. Balance ng skill point, 20 puntos. Bilang ng pagkabuhay muli sa loob ng 7 araw, 4 paghahati 5. Puntos ng konsumo, paglago ng kasanayan, 5 puntos. Haba ng buhay na karapatan, kasanayan sa pagpasok sa pintuan. Iba pang gantimpala, paglago ng blood at lakas. Kumikinang ang kanyang mga mata na sinasabing, "Le-level", unang pagkakataon na buksan ang C-level na pagtatasa. Bukod pa rito, napuno agad nito ang haba ng buhay na karapatan. Mabilis niyang itinuro ang system panel at sinabing, "Maghintay ka, binawasan ang skill point." Ito ba ang tamang paraan para buksan ang sistema? Gumamit ng skill point para palitan ang kasanayan sa pamamaraan. 5 puntos ang pumapalit sa kasanayan sa pagpasok sa pintuan ng haba ng buhay na karapatan. Ano ang maaaring ipalit sa natitirang 20 puntos? Sistema, dagdagan mo ako ng asul na puntos sa haba ng buhay na karapatan. Agad na nagpakita ang isang linya ng mga salita, ang kamatayan ng host ay hindi nakakatugon sa pamantayan. Hindi pa nabubuksan ang feature na ito. Hanggang sa panahong iyon, random na ilalaan ng sistema ang mga puntos. Dumila siya at sumagot, "Nagiging paraan ng panghihikayat sa akin na mamatay, tama." Hinaplos niya ang kanyang ilong na sinasabing pwede rin. Ngayon, mayroon ng Trinidad de Leon, maaari kong subukan. Sinabi ni Titse, isa siyang secret agent ng Bokashi Samahan. Hindi siya maaaring patawarin. Dapat ko siyang hayaang patayin ako ng ilang beses. Humihip ang hangin na dinadala ang mga dahon. Sa isang lumang bahay, ang kahoy na kabayo ni Trinidad de Leon ay huminto sa harap. Sa loob, umaalingaw ang boses, "Mahal na Ginoo, hindi ko napigilan ngayon at pinatay ang isang maliit na demonyo." Inaangkin niyang siya ay naghihiganti para sa pamilyang Kiel. Isang kamay na may brush ang nagsusulat ng isang liham. Ang kanyang boses ay nag-aalangan, ngunit ang pamilyang Kiel ay winasak ng ating Bokashi sa mahang kalahating taon na ang nakalipas. Walang nakaligtas. Napakakakaiba. Iginulong niya ang liham at lumapit sa kalapati, nag-iisip, maaari bang may nakatakas nga na isda sa pamilya Kiel at darating upang maghiganti sa akin? Sa anumang kaso, lahat ng mga inapo ng pamilya Kiel ay pinatay na, kaya ligtas. Buti na lang at nakakilos ako ng mabilis. Biglang, napalingon ang mga mata ni Trinidad de Leon sa isang direksyon at sumigaw, "Sino yan?" Nakita ni Trinidad de Leon si Kiel Munti na nakasandal sa labas ng pinto, kaya sumigaw siya, "Hindi ka ba patay na?" Tiningnan siya ni Kiel Munti at nagpakilala,
ako si Kiel Tagle, ang taong pinatay mo ay ang aking kapatid. Kailangan kitang pagbayarin ng utang ng dugo. Itinaas ni Kiel Tagle ang kanyang kamay, kumikinang ang kanyang mga mata, at sumugod sa kanya, sumisigaw, tingnan mo ang aking hereditaryong kasanayan. Iwinagayway ni Trinidad de Leon ang kutsilyo sa lahat ng direksyon, minumura, napakasakit. Agad na pinutol ng matalas na kutsilyo ang kanyang kamay sa dalawa. Tumawa siya at nagtanong, nasa kamay ko na ang iyong kutsilyo. Natatakot ka ba? Hindi niya alam ang sasabihin kaya nagtanong siya, natatakot akong baka kailanganin mong makipag-usap sa akin na may hawak sa kamay ko. Ang mga mata ni Kiel Tagle ay puno ng luha, tiwala sa sarili na nagsasabing, sinasabi mo bang hindi mo ako matalo? Halika, kung may lakas ka ng loob, patayin mo ako. Sa kanyang puso, humihikbi siya, talaga nga palang masakit. Hindi ko maaaring hayaang mahulog ang aking momentum. Nagalala si Trinidad de Leon, hinihigpitan ang matalas na kutsilyo, minumura, sakit sa ulo. Pareho kayong magkapatid na may sakit sa ulo. Sinubukan niyang bunutin ito pero hindi gumalaw, nag-iisip, naiipit ang kutsilyo. Naisip niya, kung hindi ako makagalaw, sinuntok na ako ni Kiel Tagle sa ilong. Patuloy siyang umatras na nagsasabing, ang pangalan mo ba ay Lito Tagle? Hindi ka pareho sa kapatid mo sa pagsisikap. Sa paglilinang ng lakas. Dumugo ang ilong ni Trinidad de Leon at tumawa, mali pala ang tingin ko sa'yo. Pero hindi na maulit. Nagaway ang dalawa hanggang sa magdilim ang langit at lupa. Pagkalipas ng 5 minuto, binigyan niya ng suntok si Kiel Tagle sa mukha na nagpatalsik sa kanya sa malayo. Humihingal siya habang tinitingnan at matapos kumpirmahin na patay na si Kiel Tagle, tumawa siya. Sinasabi niya dahil sa kapatid na mamatay, walang takot na maghiganti. Bagkus, isa siyang lalaki. Kahit na medyo may sakit ang utak. Agad niyang pinunasan ang dugo sa kanyang ilong, tumitingin sa kalapati na nakadapo sa kanyang kamay, sinasabing, nagbago ang sitwasyon. Ang liham kanina, kung ipapadala, lilikha ng hindi pagkakaunawaan sa Ginoo. Bigla, nagulat siya, umiiwas sa kahoy na lumipad. Nagningning ang mga mata ni Kiel Munti at lumipad ng diretsyo, sumisigaw, nangahas kang pumatay sa aking kapatid na si Lito Tagle, magbayad ka sa iyong buhay. Sa pagtingin sa kanya, sinabi niya, kung ikaw ay naghahanap ng kamatayan, wawakasan ko ang inyong lahat. Umiiyak ang kalapati na lumipad mula sa bahay na puno ng mga suntok. Si Trinidad de Leon ay nakaluhod, ang dugo ay dumadaloy mula sa kanyang bibig patungo sa lupa. Humihingal siya, hindi makapaniwalang sinasabing, patayin ang bata, ginugulo ang matanda, hindi pa tapos. Tumitingin sa isang bangkay na nakahiga sa lupa, isa pa sa poste, isa pa sa kanyang likod, nagtatanong, ilan sa inyo ang magkakapatid? Mayroon bang kahit isang natitira? Tumingin siya sa bagong lumitaw na system panel. Antas ng pagtatasa ng kamatayan, ay skill point na gantimpala sa kamatayan na ito, 6 puntos. Balance ng skill point, 31 puntos. Bilang ng pagkabuhay muli sa loob ng 7 araw, 1/5. Puntos ng konsumo, paglago ng kasanayan, 2 puntos. Haba ng buhay na karapatan na nakasanayan ng husto. Iba pang gantimpala, tumaas ang blood at lakas. Bumulong si Kiel Munti, pagkatapos na mamatay ng 4 na beses, unang pagkakataon na bawasan ang 5 puntos para sa haba ng buhay na karapatan, pangalawang beses, 2 puntos ang ibinawas, at ang kasanayan ay tumaas ng 20%. Sa dalawang pagkakataon, 1 punto lang ang ibinawas, tumaas ng 40%. Bukod pa rito, bumababa ang pagtatasa. Mukhang mas mataas ang ranggo, mas maraming puntos ang ibabawas, ang default na bilang ng mga punto na nakatalaga ng random ay mas kaunti. Ang isang tao ay hindi maaaring gumawa ng masyadong maraming paglilinis. Tumitingin sa bilang ng pagkabuhay muli, nag-isip ng malalim, isa na lamang ang natitirang pagkabuhay muli, napakahirap ibalik ang paghihiganti. Maghintay kaya ng 7 araw at bumalik ulit. Nakatago si Kiel Munti sa likod ng estatwa ni Buddha, tinitignan siya, nag-isip, hindi maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Nanghihina na siya ngayon dahil kay Eneka, Tamka, at Laika ito ang pinakamagandang oras para kumilos. Naaalala ang mahirap na araw ng paglilinang, nag-isip, nakaupo sa ilalim ng talon, halos hindi ako nanalo sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kasanayan ng haba ng buhay na karapatan na 20% pagkatapos na tumaas, hindi ko siguradong hindi ako mananalo. Sulit subukan ulit. Nang marinig niya iyon, nagpasya siyang,
tapusin ang misyon sa lalong madaling panahon, hihintayin ni Tip Lee na ipagpalit ang susunod na pamamaraan. Tiningnan ni Trinidad de Leon ang bangkay sa kanyang harapan, sinasabing, ang mga lalaki ay nagmumukhang pareho. Mas malakas ng kaunti kaysa dati, ang lakas ay tumaas, at ang martial arts ay nagiging mas sopistikado. Ang taong namatay, ang kanyang lakas ay halos katumbas ng akin. Kung may darating ulit, natatakot ako na hindi ko makakayanan. Tumingin siya sa direksyon ng pinto, naging nag-aalala. Niyakap niya ang kanyang braso, nanginginig na sinasabing siguradong wala nang natitira. Isang boses ang umalingaw